Matunog na ngayon yung balita na ibebenta na rin itong Northport Batang Pier. Iba't ibang pangalan na lumalabas, kabilang na dyan itong Strong Group Athletics, itong Chooks to Go at iba pang mga kumpanya. Ang maliwanag lang dito, mukhang mabebenta na talaga itong Batang Pier at ang mga reports na lumalabas ay baka daw mag-trade muna sila ng mga top players bago tuluyan itong mangyari. So ang ibig niya sabihin, yung mga top players ng Northport ay baka ibigay daw dito sa San Miguel Beer bago ito tuluyang mabenta. Kabilang doon sa mga players na posibleng madala dito sa San Miguel ay 4 na pangalan ang nababanggit. Itong si Arvin Tolentino, si William Navarro, si Cade Flores at si Joshua Monson. Iyan daw yung mga players na dadali sa SMB at ang posible na maging kapalit niyan ay itong si Mawara Tautua, si Jeron Teng, si Chris Ross at baka isama na rin itong si Andreas Kahilig. Hindi pa natin natitiyak pero posible na baka kung hindi pumayag ang PBA, baka si CJ Perez ang i-trade nila para kay Arvin Tolentino. Ang maliwanag dito, magkakaroon ng malaking pagbabago dito sa San Miguel at hindi na nakapagtataka yan dahil nga ang balita for sale na ang Batang Pier. Hindi lang ito ang unang pagkakataon na baka mabenta itong Northport, matagal na yung napapabalita, pero ang maliwanag ngayon, kung sakasakali nga na matutuloy ito, yung mga magagaling nilang players ay dadalhin dito sa San Miguel. Sigurado na magiging malaki ang tulong mga nabanggit dito sa SMB dahil mapupunuan nila yung pagkukulang dito sa roster ngayon nitong si Coach Leo Austria. Kaya magiging maganda ito para dito sa Beermen kung sakasakali nga na makuha nila ang mga nabanggit na mga players. At sa ngayon, sa tingin ko itong San Miguel magkakaroon yan ng malaking announcement pagdating dito sa trade na to sa mga susunod na araw. Samantala naman itong Barangay Ginebra ay isa pang team na busy daw ngayon dito sa mga posible na gawing pagbabago dito sa roster nila. At kabilang na raw doon sa posibleng mawala doon sa lineup nila ay itong si Jeremiah Gray. Hindi na siguro kayo magtataka kung ilalagay ng Barangay Ginebra sa trading block itong si Jeremiah Gray dahil ito ay talagang injury prone na. At alam nga natin na may mga lumabas na mga reports na kahit na ito'y nakarecover na raw, mukhang hindi pa rin maganda yung sitwasyon niya at baka hindi na ito fully maging 100% katulad noong dati. Kaya nga maraming naniniwala na eventually itong si Jeremiah Gray ay ititrade na ng Barangay Ginebra. Ang tanong na lamang ay kung sino ang magiging kapalit nito. Sa ngayon kasi itong Barangay Ginebra daw gustong kumuha ng isang wingman na magiging reliable at hindi yung palaging nai-injure, yung talagang magagamit nila. Kaya nga sa ngayon, mukhang ito raw ang magiging sitwasyon ngayon. Naghahanap na raw ng pwedeng malipatan itong si Jeremiah Gray. At ang magiging tanong na lamang ay kung sino at saan siya dadalhin ng Barangay Ginebra. Marami tayong nakikitang option dito, malamang Terra Firma at Northport, yung unang-unang mga destination dyan. Pero baka magkaroon din ng iba pang mga teams na magka-interest dito kay Jeremiah Gray. Kabilang na of course itong Phoenix Fuel Masters na naghahanap ng additional scorer o kaya naman baka itong TNT Tropang Giga o Tropang 5G dahil dyan naglaro si Jeremiah Gray noong PBA 3-on-3. Kaya hindi na nakapagtataka na kung ito si Jeremiah Gray ay may trade talaga, meron pa rin mga teams na magkakaroon ng interest sa serbisyo nito. Sa Barangay Ginebra, hindi sila umaasa na magiging mataas ang trade value ni Gray. Pero kung isasama nila yung ibang players katulad ni Isaac Go o ni Ben Adamos, baka sakali tumaas yung trade value ni Gray at meron silang makuha na ibang mga players talaga na masasabi nating magiging makakatulong sa Ginebra. Samantala naman, ang isa pa nating balitang lumabas ngayon, itong Meralco Bolts ay nagre-ready na rin daw para dito sa magiging mabigat nilang schedule sa mga susunod na araw. Alam natin na itong Meralco Bolts ay defending champion dito sa Philippine Cup. Pero medyo nahihirapan silang mag-adjust. Halata natin na marami nga nagsasabi na naka-figure out na ng ibang teams kung yung sistema nito si Nenad Vucinic kaya nahihirapan sila ngayon na makipag-match up dito sa ibang koponan. Ang kinakailangan lamang gawin daw siguro nitong Meralco baka magkaroon ng mga changes sa personnel nito. Itong TNT Tropang Giga, alam natin na kahit tinalo nila SMB, hindi pa rin maganda yung kanilang record. So, kailangan siguraduhin na sila makababawi at ang Meralco, ganun din ang tinitignan nila ngayon. Kung sakasakali na itong Meralco ay magkaroon ng problema pagdating dito sa lineup nila, kakailanganin nilang siguraduhin na hindi sila magkakaroon ng issue pagdating ng playoffs.
Posible na gumawa ng mga trades itong Meralco Bolts para magkaroon ng suporta. Itong si Chris Newsome. Dahil yan ang kinakailangan nila ngayon. Dahil nakita naman natin na medyo nahihirapan talaga yung kanilang roster. Kaya nga hindi na nakapagtataka na itong Meralco Bolts ay gagawa ng paraan para makapag-trade at makapagdagdag ng mga additional players. Sa tingin ko itong Meralco Bolts ngayon ay kabilang doon sa mga teams na po pwedeng maging destinasyon nitong si Jason Perkins kung sakasakali na siya ay magkaroon ng trade request na maalis na dito sa Phoenix Football Masters. Kaya nga itong si Jason Perkins posible na iyan ay mapunta dito sa Meralco Bolts kung sakasakali. At alam din natin na itong Meralco naman ay nagkakaroon din ng interes to sa iba pang mga players ng Phoenix katulad ni Tyler Tio. Kaya wag na tayong magulat kung sakasakali na magkaroon ng malaking announcement itong Meralco na meron na silang mga bagong players na nakuha pang suporta dito kay Chris Newsome. At ang huli nating balita ngayon ay itong Magnolia Chicken Templados daw ay mukhang naghanda na ibigay na talaga ito si Calvin Abueva sa ibang mga teams na magkaka-interest dito. Alam natin na nagkakaroon na ng transition dito sa Magnolia Chicken Templados at kabilang na nga dyan itong pag-trade nila dito kay Calvin Abueva. Dahil parang hindi na wala yung big three ng Magnolia dati. Itong si Sanggalang, si Lee at si Abueva parang hindi na ganyan ngayon. Parang ang big three na nila ay ito si Lucero, si Lastimosa at si Alfaro. So mukhang magkakaroon na talaga ng changing of the guard sabi nga nila dito sa Magnolia Chicken Templados. At yan ang dahilan kung bakit ang Magnolia ngayon ay nilalako na raw ito si Calvin Abueva sa iba't ibang mga teams na magkaka-interest na kumuha sa kanyang serbisyo. Kaya kung sakasakali na mayroong mga teams talaga na interesado dito kay Calvin, huwag na tayong magulat kung bigla na lamang itong mawala dito sa Magnolia Chicken Templados. Iyan ngayon ang inaabangan ng marami dahil nasisiguro natin na kung ito si Calvin Abueva ay tatanggalin nga ng Magnolia, sigurado na marami pa rin mga teams na magkakaroon ng interes sa serbisyo nito dahil isa pa rin to na mahusay na player. Kaya nga kung if ever i-trade ito ng Magnolia Chicken Templados, natitiyak natin na marami pa rin mga teams ang kukuha dito. Doon sa mga posibleng destinasyon ni Abueva, sa tingin ko ang pinaka-likely dyan pa rin ay itong Converge Fiber Xers. Maraming mga players ng Converge na pwede nilang maibigay dito para kay Abueva at yan ang dahilan kung bakit ito ay malamang dyan mapunta. Pero syempre, hindi natin mayaalis yung posibilidad na baka itong MVP group magka-interest din dito kay Abueva, itong Meralco Bolts for example. O baka naman malay natin itong Rain or Shine ni Elasto Painters. Ang maliwanag dito, itong si Calvin Abueva marami pa yan pwedeng ipakita at kahit matrade yan ng Magnolia, sigurado na meron pa rin teams na mapupuntahan niya sa PBA. Shout out kay RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay Anthony Alon, kay Romeo Conchada, Michael D, Ireneo Salangsang, Enju Katsakino Dukusin, Malyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman, kay Dexter Domer at sa iba pa nating mga taga-subaybay.